Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Title: Congressman Barsaga's response to Congressman Abante. Pahayag ito ni Congressman Abante. Sabi niya, "Now that he is gone, I have felt that I'm left alone." Tinutukoy nito yung pagpanaw ni Congressman Romeo Acop. So, wala na si Acop, nag-iisa na lang daw si Abante na member ng Quadcom ngayon sa 20th Congress. So, malungkot siya, nangangamba. Ito naman ang birada ni Congressman Barsaga. "You are not alone. The devil still guides you." Wahahaha. Kasama mo pa rin ang demonyo. Grabe. Ano ang tapang ng pagkasabi, ano? Kasi nga itong Congressman Abanting ito is pastor o bishop ng mga Baptist. Marami akong kaibigang mga Baptist. And mga ano sila, matitino. Ang unang nagturo sa akin ng salita ng Diyos pagka-assign ko sa Mindanao ay isang Baptist pastor. Kaya nakakalungkot na meron tayong Congressman Abante na nagpapakilala na bishop siya ng mga Baptist. Kaya lang ito ang gawain. Hindi tugma sa pakiging biruin mo yung ginawa nila sa Quadcom. Akala nila nakaserbisyo sila ng maganda sa taong bayan, kasi daw ang kanilang hangarin is accountability, panagutin ang dapat managot. Kaya inimbestigahan nila si Tatay Digong. So anong nangyari sa investigasyon nila sa Quadcom? Wala, puros lang propaganda, paninira na ang utak umano sa mga sindikato sa Pilipinas walang iba kundi ang dating Pangulong Duterte. So ngayon, inaani na nila yung kanilang pang-aalipusta kay Tatay Digong, kasi nga ito, pagkamatay ni Congressman Acop, instead na makiramay ang taong bayan sa kanya, for the first time nangyari sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, namatay na politiko, natuwa ang mas marami. Laugh emoji, hindi ko maintindihan bakit laugh emoji. Tumatawa instead na makiramay. Bakit? Hindi mo masisi ang netizens na ganon ang reaksyon nila, kasi nga kita nila kung paano nila ginipit ang mga Duterte sa pamamagitan ng Quadcom. O ngayon, nag-iisa na lang daw siya. Kasi wala na rin si Paduano, wala si Barbers, wala si Dan Fernandez, wala na si Acop, siya na lang. Siya na lang ang naiwan, kaya lang kasama mo pa rin. Grabing utak nitong Congressman Barsaga na ito, napakatalino. Grabe. Ang bilis niyang mag-isip ng mga ganitong pitik o patotsada na sapol. Ano pa? Yung birada niya kaya sa pronouncement ni Congressman Libeste na ang mga congressman nakatanggap ng 2 million Christmas bonus. Nagpost siya. Mali! Si Congressman Libeste, hindi lahat ng congressman may 2 million bonus. Sabi niya, wala akong bonus dahil suspended ako. Dito to nga naman. Si Congressman Acop, wala ring bonus dahil nasa impyerno na siya.
Oh, speaking of Congressman Acop, yung anak niya, Dr. Philip Acop, parang nakikita ko parang tatakbong kongresista pa rin. Kasi pagpapatuloy daw nila yung nasimulan na tatay nila. So, good luck sa Acop family. Ito naman si Congressman Barbers, hindi daw maka-Pilipino yung ginawa ng taong bayan na pangungutya, pambabas sa isang namatay. Agree ako dun. Kaya lang, in every rule, there is always an exemption. Ngayon lang ito nangyari na may namatay na politiko na grabe ang tuwa ng taong bayan at ikinonek na nila doon sa birthday wish ni Cara David na natupad na. Sabi ni Cara David, 4 na daw ang napapatay niya eh. Paano ba magbilang? Juan Ponce Enrile, Juan Ponce Enrile, sino ba? Cabral, Acop, sino ba yung pang-apat na kalimutan ko sino yung tinutukoy ni Cara David na pang-apat na napatay ng kanyang birthday wish. Okay, so good luck Congressman Barsaga. Sana magtuloy-tuloy yung public service nilang dalawa ni Congressman Libeste. Sabi nga ni Major General Romeo B. Pukis, isa sa mga leaders na lumalaban sa korupsyon, may pag-asa pa ang ating bayan habang may Barsaga at Libeste tayo sa Kongreso. And I totally agree. Of course, nandyan pa rin yung mga veteran lawmakers na bilib din ako. Si Congressman Edgar Erese. Tinutulungan niya si Congressman Libeste. At kung matuloy yung sinabi ni Congressman Edgar Erese, baka magsampa sila ng kaso sa Supreme Court laban sa administrasyong ito dahil sa pagpasa nitong budget na hindi nasunod ang mga rules. So maulit na naman yung GAA 25, sinampahan ng kaso, ang GAA 2026 sasampahan din ng kaso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mao ni ang matabangan atubsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Tahinawag na sin. So si Kuya, so mo ni ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mo ni ang balay ni Kuya ng atupan sa lahat gihatag sa iya nga yero. So nagatot na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo ni nga yang gitaod na. So ako man lagi si Kuya. So nindot na gid yung balay. Karon na humanagyod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay na humanag-atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya so nindot kayo mana og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo ug sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Na ana. So asa imong mga anak Kuya?
Nag-eskwela. Aso nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Wala gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.